Madilim ang gabi sa bulubundukin ng Sierra Madre, sa lalawigan ng Bayani, Pilipinas. Tanging ang pagaspas ng hangin sa mga dambuhalang puno at ang walang humpay na huni ng mga kuliglig ang pumupuno sa katahimikan. Sa loob ng isang lumang trailer na tila inabandona sa gitna ng kagubatan, sumasayaw ang liwanag ng munting kandila sa nakakapagod na mukha ni Maria Marites de la Cruz. 28 taong gulang, isang balo, at ang bawat tay sa kumot na punit na inaayos niya ay tila tumutusok din sa kanyang puso. Ang kanyang 5 anak si Carlos 12 taong gulang, si Ana, Sean, si Jose, 7, si Elena, 5, at ang bunso, si Luis, 2 taong gulang pa lamang ay mahimbing na natutulog. Nakapulupot sa isa't isa sa malamig na sahig na kahoy. Ang kanilang mga figura ay tila maliliit na anino sa nagdidilim na silid. Ang kanilang paghinya, ang tanging tiyak na tugtog sa ritmo ng kagubatan. Ngunit bigla, isang mahina, ngunit matigas na kalabog ang umalingaw mula sa ilalim ng sahig. Hindi ito ang karaniwang tunog ng hangin na humahampas sa dingding o sanga na dumadapo. Ito ay isang bagay na mabigat, tuloy, puloy, tila may isang nilalang na desperadong kumakaway o kumakalabog mula sa ilalim. Tila nabato si Marites, ang kanyang puso ay humampas ng mabilis sa kanyang dibdib. Iginala niya ang kanyang takot na tingin sa mga anak, sinigurado na sila'y natutulog pa rin bago muling tumitig sa madilim na sahig. May tao ba diyan? Tulong niya, ang boses ay nanginginig, tuyo. Nagpatuloy ang kalabob, mas malinaw na ngayon, tila isang mahina na ungmol na sinamahan ng tunog ng pagkayod na puno ng pagkabigo. Ang pagtataka na sinamahan ng matinding takot ay bumalot sa kanya. Nilamon ang pagod ng isang ina. Si Marites na dati naging mainat sa bawat punog ng gubat, ay ngayon ay pinanginibabawan ng isang di maipaliwanag na pangamba. Ang mga kwento ng engkanto, ng mga aswang at ng mga taong gubat na sinasabi ng matatanda ay biglang naglaro sa kanyang isipan. Ngunit ang tunog ay tao, totoo, para maging bunga lamang ng imahinasyon. Ang kanyang mga ugat ay tila nababalutan ng yelo, subalit may isang puwersa sa loob niya. Ang pagiging ina, ang pagiging mandirigma, ang nagtutulak sa kanya na kumilos, na alanin kung ano ang nagtatago sa ilalim ng kanilang pansamantalang tirahan. Si Marites de la Cruz ay isang babaeng may mukhang hinulma ng kahirapan at kalungkutan. Ang kanyang balat ay kayumanggi at may mga bakas ng araw. Ang kanyang mga kamay ay matigas at magaspang sa paggawa. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay nagtatagay pa rin ng ningning ng katatagan, ang ningning ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Si Carlos, ang panganay, ay tila isang maliit na bersyon ng kanyang yumaong ama, tahimik at matulungin. Ang kanyang mga mata ay matatalim sa paghahanap ng pagkain at pagbantay sa kanyang mga kapatid. Si Ana, ang pangalawa, ay may kaloobang tila isang dalaga na sa kanyang murang edad, malambing at maasikaso sa mga nakababata. Si Diyos ay malikot at puno ng kuryosidad, laging naghahanap ng paglalaruan, subalit nauunawaan ang bigat ng kanilang sitwasyon sa kanyang sariling paraan. Si Elena, ang bunso sa mga babae, ay isang mangarap, madalas makikitang nakatingin sa kalawakan na tila naghahanap ng mga diwa. At si Luis, ang pinakabata, isang anghel na ang bawat ngiti at iyak ay nagpapaalala kay Marites ng kanyang dahilan para lumaban. Ang taong isa si Siyam na sa 27 ay isang panahong puno ng pagsubok para sa mga tulad nila sa lalarigan ng Bayani, isang hiin na probinsya sa Sierra Madre.
Ang kahirapan ay talamak, at tangtanging asa ng marami ay ang gubat. Ang pagtutroso, legal man o illegal, ang paghahanap ng yamang gubat. 6 na buwan na ang nakalipas nang namatay ang kanyang asawang si Ramon sa isang di umano'y aksidente sa iligal na pagproso. Ngunit may mga bulungan sa bayan, mga pasimpleng tingin, mga lihim na kwento na nagsasabing ang pagkamatay ni Ramon ay hindi lamang basta aksidente. Ang kanyang pagkawala ay tila may koneksyon sa mga misteryosong operasyon sa gubat, mga operasyon na pinaniniwala ang pinamamahalaan ng mga makapangyarihang tao sa lugar. Ang pighati ni Marites ay dumobal sa pagdududa. Ngunit ano ang magagawa niya? Siya ay isang hamak na balo, walang kapangyarihan. Ang natitirang kaunting pera mula sa kabayaran sa pagkamatay ni Ramon, na halos hindi sapat o marahil mula sa matagal na nilang naipon, ang ginamit niya upang bilihin ang lumang trailer na ito. Isang pangarap na walang kasiguraduhan, ang huling tangka upang magkaroon ng sariling bubong para sa kanyang mga anak. Ang trailer na ito, na matagal nang inabandona sa gitna ng kagubatan, ay naging kanilang huling kanlungan. Hindi ito ideal, malayo pa, walang kuryente, walang maayos na tubig, at ang pagkain laging kapos. Ang bigas ay halos hindi sapat, at ang mga tuyong isda at mga lamang ugat na nakukuha ni Carlos ay nagsisilbing pantawid, gutom. Ang iisa sa gubat ay laging nandudulot ng takot. Takot sa mga ligaw na hayop, sa mga di kilalang panganib, at maging sa mga kwento ng mga engkanto na namamalagi sa mga puno. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Marites. Ang kanyang pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng lakas na humarap sa bawat araw. Si Carlos, sa kanyang murang edad, ay naging kanyang kanang kamay, nananglaso ng maliliit na hayop tulad ng ibon at daga, nangangalap ng kahoy at tumutulong sa pag-aalala sa kanyang mga kapatid. Isang umaga, habang sinusubukan ni Marites na ayusin ang loob ng trailer, nais niyang gawin itong mas maginhawa para sa kanyang pamilya. Sinimulan niya sa paglilinis, pagwawalis ng dumi, at tuyong dahon na pumasok sa maliliit na siwang ng dingding. Nang linisin niya ang sahig, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na kahoy na tila maluwag. Hindi ito gaanong halata, ngunit ang bahagyang paggalaw nito sa bawat yapak niya ay igting sa kanyang kuryosidad. Mayroon itong mga bakas ng puwersahang pagbukas at pagtakip. Dahan, sinubukan niyang ipasok ang kanyang kuko sa maliit na siwang. Ang kahoy ay luma at nabubulok, kaya madali niyang naiangat ang isang bahagi ng tabla. Nagulantang siya sa nakita. Sa ilalim ng maluwag na tabla, may isang lihim na butas na tila pinagtataguan ng isang bagay. Ang butas ay natatakpan ng ilang lumang basahan at tuyong dahon. Tila sinubukan itong itago. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas. Ano ito? Isang pugad ng ahas. O, mas masahol pa. Gamit ang lahat ng kanyang lakas at may nanginginig na mga kamay, inangat niya ang buong tabla. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing nagpawala ng kanyang hininga. Sa loob ng butas, nakahandusay si Michael Thompson, isang dayuhang lalaki. Siya ay bata pa, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pasa at dugo. Ang kanyang mga dami ay punit, at ang kanyang katawan ay tila nabali sa maraming bahagi. Ang kanyang mga mata, bagamat halos nakapikit na, ay nagtataglay pa rin ng matinding asa na mabuhay.
Ang kanyang mukha ay puti na sa pagkawala ng dugo, at ang kanyang paghina ay halos hindi na marinig. Si Marites ay napuno ng takot at pagkalito. Sino ito? Bakit siya narito? Ang isang dayuhan sa ganitong kalayuan, sa kabihasnan, ay isang kakaibang pangyayari. Ang huling dayuhan na nakita niya sa lugar ay mga turista na nagpunta sa bayan ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit ang lalaking ito ay mukhang hindi isang turista. Siya ay mukhang isang biktima. Sa kabila ng kanyang takot at pagkarito, ang likas na ugali ng isang ina ang nanait kay Marites. Kinailangan niyang kumilos. Agad siyang kumuha ng malinis na basahan, kahit nakakaunti lamang ang kanyang supli at tubig mula sa kanyang isang lalagyan. Maingat niyang nilinis sa arang mga sugat ni Michael na gumagamit ng kaalaman sa gamot, bayan na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Dinikdik niya ang ilang dahon ng taka na kanyang nakuha sa gubat at inilagay sa mga sugat, umaasa na makakatulong ito sa pagpapahilom at pagpigil sa impeksyon. Ang pagiging malapit sa isang dayuhan at isang nasasaktan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba, ngunit ang kanyang pagmamalasakit ay mas matindi. Sa kabila ng mataas na lagnat at matinding kahinaan, sinimulan ni Michael na magkwento gamit ang pinaghalong Ingles at ilang salita ng Tagalog na kanyang alam. Siya ay si Michael Alfonson, isang siyentipiko ng biologi mula sa Amerika. Nagsalita siya tungkol sa kanyang misyon sa Pilipinas, ang pag-aaral sa ekosistem ng rainforest at mga bihirang uri ng hayop. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo sa lagnat, ay nagtataglay ng matinding pagmamahal sa kalikasan. Ngunit ang kanyang pananaliksik ay umantong sa isang masamang katotohanan. Natuklasan niya ang isang malaking sindikato ng krimen na pinamamahalaan ni Don Enrico Santiago, isang makapangyarihang lokal na tao, at ni Kapitan Renato Reyes, ang tiwaling hepe ng pulisya ng lalamigan ng bayani. Ibinunyag niya na ang sindikatong ito ay sangkot sa ilegal na pagtotloso, ang direktang sanhi ng malawakang pagkasira ng gubat, at malamang ang dahilan ng pagkamatay ni Ramon. Tukod pa rito, sila ay sangkot din sa ilegal na kalakalan ng droga, at, ang pinakamalala sa lahat, para kay Michael, ang iligal na kalakalan ng mga bihirang hayop. Ito ang nagtulak sa kanya upang imbestigahan ang mas malalim na lihim ng sindikato. Ngunit siya ay nahuli. Pinubog siya ng walang awa at iniwan sa trailer na ito na dating ginagamit ng sindikato bilang pansamantalang taguan upang mamatay. Ngunit ang pinakamabigat na impormasyon ay ang tungkol sa malaking gantimpala. 50,000 piso. 50,000 piso ang iniaalok para sa sinumang magdadala sa kanya, buhay man o patay, dahil hawak niya ang matibay na ebidensya laban kay Don Enrique. Ang mga salita ni Michael ay tumalon sa puso ni Marites. 50,000 piso. Isang napakalaking halaga. Ito ay maaring magbago sa kanilang buhay. Isang bahay na hindi trailer, sapat na pagkain para sa kanyang mga anak, pagkakataon na makapag-aral sila. Maaari niyang iligtas ng kanyang pamilya mula sa matinding kahirapan na kanilang kinakaharap. Ngunit ang kapalit, ang ipagkanulo, ang isang taong nasasaktan, isang taong lumalaban para sa tama. Ang mukha ni Ramon ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang pagkamatay na marahil ay may koneksyon sa mga taong ito. Nahaharap si Marites sa isang napakasamang pagpipilian, ipagkanulo si Michael pa sa isang malaking halaga na maaaring magpabago ng buhay ng kanyang pamilya, iligtas ang kanyang mga anak mula sa matinding kahirapan, o ipagsapalaran ng lahat upang protektahan siya at panindigan ang katarungan. Ang isang matinding paloob na pagtatalo ay nagaganap sa kanyang kalooban, sa pagitan ng kanyang likas na ugali
para mabuhay, at ang kanyang malalim na pagkaunawa sa tama at mali sa pagitan ng kanyang pagiging ina at ang kanyang moralidad. Ang kanyang puso ay sumisigaw, ano ang gagawin ko? Ang tanong na yon ay umalinaw sa katahimikan ng gabi. Mas malakas pa sa huli ng mga kuliglig, mas mabigat pa sa bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ito ay isang tanong na walang madaling sagot, isang desisyon na magtatakda ng kapalaran ng hindi lamang niya at ng kanyang mga anak, kundi maging ng dayuhang nakahandusay sa ilalim ng kanyang sahig. Hindi nakatulog si Marites ng gabing iyon. Ang nagliliwanag na kandila, na halos sumuko na sa paglubog nito, ay nagsilbing tanging saksi sa matinding pagtatalo sa kanyang kalooban. Ang bawat tik-ak ng wasan, na tila humihinto sa bawat duntong hininga ng kagubatan, ay nagpapadagdag sa bigat ng kanyang isipan. Nakatanaw siya sa kanyang mga anak, na mahimbing na natutulog, ang kanilang mga muka ay payapa at inosente, na tila walang malay, sa napakalaking desisyon na naghihintay sa kanilang ina. 50,000 piso. Ang halagang iyon ay tila isang matamis na awit, isang sirena ng humihila sa kanya. Sa kanyang isip, binuo niya ang larawan ng isang bagong buhay, isang matibay na bahay, na may bubong, na hindi butas, tuno ng pagkain ng kanilang hapag, at ang tunog ng mga tawa ng kanyang mga anak na walang alalahanin sa gutom. Nakita niya si Carlos na nakapag-aral, si Ana na nagmamay, ari ng sariling tindahan, si Diyos na naglalaro ng walang takot, si Elena na nakakakita ng mas maraming kulay sa mundo, at si Luis na lumalaki ng malakas at malusob. Ang 10,000 piso ay hindi lamang pera. Ito ay pangako ng isang kinabukasan na tila imposible sa kanilang kalagayan. Maaari niyang tapusin ang pagdurusa nila, ang pagtitiis na humubog sa kanyang mga kamay at nagpabigat sa kanyang puso. Ngunit sa bawat pagkabuo ng larawan ng ginhawa, laging sumasagi sa kanyang isip ang mukha ni Misael, ang kanyang mga mata na puno ng sakit at pag-asa, ang kanyang mahinang pagmamakaawa, ang kanyang katawan na halos walang buhay. Ang alaala ni Ramon, ang kanyang yumaong asawa, ay muling nagbalik. Ang kanyang pagkamatay, na dati ipinagpalagay niyang aksidente, ay ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Si Michael ay nagsalita tungkol sa ilegal na pagtotroso sa mga tiwaling tao. Hindi kaya si Ramon ay biktima rin ng sistemang ito, ng mga taong ito. Kung ipagkakanulo niya si Michael, hindi ba't ipagkakanulo rin niya ang alaala ni Ramon, ang katarungan na hindi nito nakuha? Naalala ni Marites ang mga kwento ng kanyang lola, ang matatag na tinig na nagtuturo sa kanya tungkol sa katapatan, ang halaga ng pagiging tapat sa kapwa at sa sarili. Ang tao na may katapatan, kahit walang yaman, ay may dignidad, sabi nito. At ang pagmamalasakit, ang kakayahang makiramay, ang pag-aalaga sa mga nangangailangan. Hindi ba't ang pagtalikod sa isang taong nangangailangan ay pagtalikod sa sarili niyang pagkatao? Ang kanyang puso ay nagdurugo sa pagtatalo, dalawang magkasalungat na puwersa ang humihila sa kanya. Ang kanyang likas na ugali bilang ina ay gustong protektahan ang kanyang mga anak sa lahat ang paraan. Ngunit ang kanyang moralidad, ang kanyang diwa, ay nagsasabing hindi ito ang tamang landas. Sa huling pagpihit ng orasan, bago sumilip ang bukang, piwayway, isang matinding kalungkutan, at pagod ang bumalot kay Marites. Subalit sa loob ng kalungkutan na yon, may isang desisyon na dahang namuo, na tila isang bagong bini na sumisibol sa tuyong lupa. Hindi siya magpapadala sa tukso. Hindi siya ipagkakanulo, si Michael. Ang katapatan, ang pagmamalasakit, ang paghahanap ng katarungan, ito ang mga halaga na nais niyang ituro sa kanyang mga anak,
ang mga halaga na nagbigay ng dignidad sa kanilang pamilya, kahit na sila'y salat sa material na bagay. Sa dilin, ibinulong niya ang pangako sa kanyang sarili at sa dayuhang nakahandusay sa ilalim ng sahig. Hindi kita ipagkakanulo, Michael. Hindi kita pababayaan. Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa, isang taimtim na panata na nagpabigat sa kanyang balikat, ngunit nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Sa pagdating ng umaga, na tila dala ang bigat ng kanyang desisyon, sinimulan ni Marites ang pag-aalaga kay Michael. Gumamit siya ng mga gamot, bayan na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Dinikdik niya ang dahon ng sambong at pinakuluan para sa lagnat. Ang pinatuyong dahon, ang lagundi, ay ginawa niyang kataplasma na mainat niyang inilagay sa malalim na sugat ni Michael, humaasa na makakatulong ito sa pagpapahilom at pagpigil sa infeksyon. Ang kanyang mga kamay, na dati inagaspang sa paggawa, ay ngayon ay naging malambot at mainat. Pinainom niya si Michael ng malinis na tubig, at kahit nakakaunti ang kanilang supply ng pagkain, pinilit niyang bigyan ito ng lugaw na sinahugan ng kaunting malunggay na napitas niya sa likod ng trailer para magbigay lakas. Ang mga bata, lalo na si Carlos, ay mabilis na nakaramdam ng pagbabago. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina at ang lihim na tunog sa ilalim ng sahig. Pagama, hindi pa lubos na nauunawaan ang lahat, alam niyang may seryosong nangyayari. Tumulong siya kay Marites sa paghahanap ng kahoy at pag-iigin ng tubig mula sa malalim na balon sa likod ng gubat, habang mas madalas na binabantayan ang kanilang paligid. Si Ana ay tahimik na tumulong sa pag-aalaga kay Luis at Diyos, habang si Elena ay nagtatanong ng may inosenteng kuryosidad, may sakit ba si inay? Nagsinungaling si Marites. Medyo masama lang ang pakiramdam ni inay, anak. Sa bawat kilos, sa bawat sulyap, ang pamilya ay tila lalong nagiging isa sa harap ng panganib. Ang bawat isa ay may tahimik na papel sa pagtatago ng kanilang lihin. Habang dahang lumalakas si Michael, unti rin silang nagkakaugnay, ang dayuhan at ang pamilya, na tila pinagsama ng iisang kapalaran. Ngunit ang paggaling ni Michael ay nangangailangan ng higit pa sa mga gamot, bayan, at kaunting lugaw. Kailangan niya ng totoong gamot, ng mas masustansyang pagkain. Isang araw, sa kabila ng matinding kaba, nagpasya si Marites na pumunta sa tindahan ni Mang Pedrin, ang maliit na tindahan sa gilid ng nayon, kung saan niya madalas ipinagpapalit ang kanyang kakaunting ani para sa mga pangunahing pangangailangan. Mainat siyang lumabas ng trailer, sinisigurado na ligtas si Michael sa ilalim ng sahig, at ang mga bata ay nagtatago sa loob. Si Mang Pedrin, isang matanda na ang buhok ay kulay, pilak na sa tanda, at ang mga mata ay may malalim na lungkot, ngunit puno ng kabaitan, ay nakaupo sa kanyang tindahan. Amoy tuyong isda, petrolyo, at murang tabako ang kanyang tindahan, na tila sentro ng balita at chismis sa maliit na pamayanan. Agad niyang napansin ang kakaibang pag-aalala sa mukha ni Marites. Ang kanyang karaniwang pagiging matatag ay tila nababalutan ng isang di maipaliwanag na takot. Nang humingi si Marites ng dagdag na bandage, ilang klase ng damo na pambababa ng lagnat at masustansyang lugaw, mga bagay na hindi niya karaniwang binibili, lalong lumalim ang pagdududa ni Mang Pedrin. Ano nang nangyayari, Marites? Hindi ka karaniwang ganito kalungkot, at ang mga binibili mo'y tila hindi para sa simpleng sakit ng ulo. Malumanay niyang tanong ng kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Nag-aalangan si Marites. Ang pagtitiwala sa iba ay isang malaking peligro sa panahong ito. Ngunit ang pagdududa sa mata ni Mang Pedrin ay hindi pagdududa
ng kaaway, kundi pagdududa ng isang ama. Nakaramdam siya ng koneksyon sa matanda, na tila may pinagdaraanan din itong hirap. Sa isang hininga, at pagkatapos ng matinding pagtatalo sa loob niya, nagpa siya si Marites na magtiwala. Ibinunyag niya ang isang bahagi ng kwento, na may isang tao siyang tinutulungan, isang dayuhan na nasugatan at tinutugis. Hindi niya ibinunyag ang detalye tungkol sa pera o sa bigat ng sitwasyon, ngunit sapat na yon upang maintindihan ni Mang Pedrin ang peligro. Ang mga mata ni Mang Pedrin ay lumungkot. Dayuhan. Natutugis. May kinalaman ba ito sa mga gulos sa gubat? Marites? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Dito, ibinunyag ni Mang Pedrin ang kanyang sariling kalungkutan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak, si June, isang batang aktivista ng kalikasan na nawala nang walang bakas ilang taon na ang nakakarat. Pinaghihinalaan niyang si John. John ay biktima rin ni Don Enrico dahil sa paglaban nito sa illegal na pagtotroso. Matagal siyang nabuhay sa katahimikan at takot. Ngunit ang kwento ni Marites ay muling nagpasiklab sa lumang apoy sa kanyang puso. Kilala ko ang mga taong uusapan mo, Marites. Sila ay mga demonyo. Ang puso ko ay matagal nang naghihintay ng katarungan para sa aking anak. Sa sandaling iyon, naging ganap na kaalyado si Mang Pedring. Agad niyang binigyan si Marites ng mga kinakailangan, tabletas, para sa sakit, antibiotics, na tago niya sa ilalim ng kanyang counter, masustansyang lugaw, tuyong isda, at matamis na saging. Nagbigay din siya ng mahahalagang payo. May mga mata si Don Enrico at Kapitan Reyes sa lahat ng dako. Marites. Ingat ka. Hindi sila pipili ng paraan para makamit ang gusto nila. Pagkatapos, may kinang sa kanyang mga mata, sinabi ni Mang Pedrin ang tungkol sa ang lihim na kanlungan, isang kampo na malalim sa bangin ng Diwata, isang liblib na lugar, natural na protektado at halos walang nakakaalam na dating pinagtataguan ng mga katutubo noong panahon ng digmaan. Doon kayo magiging ligtas, pansamantala. Ngunit ang daan ay mapanganib, Marites. Nangako siya na maghahanda ng mga kinakailangang kadamitan, ilang papel na magagamit sa daan, at isang maliit na radyo para makabalita sila sa labas. Magkita tayo bukas ng hapon sa likod ng lumang puno ng mangga. Huwag kang papalpak, Marites. Kinabukasan, habang nasa tindahan si Marites at kausap si Mang Pedring, nagulantang sila sa balita. May mga pulis na lumanda sa gubat. Tila may hinahanap. Hindi pa man nakakabalik si Marites, dumating na ang kinatatakutan. Si Kapitan Reyes, kasama ang kanyang mga tauhan, ay biglang lumitaw sa harap ng trailer. Ang kanilang mga mukha ay matitigas, ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Marites, may narinig akong bulungan. May dayuhan daw na nagtatago dito. Hindi ba't may sakit daw ang asawa mo? Ang mapanuksong tanong ni Kapitan Reyes. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Sa loob ng trailer, ang mga bata ay napuno ng matinding takot. Si Carlos, sa kanyang murang edad, ay agarang kumilos. Sa isang mabilis na iisit, itinago niya si Mechal na mahina pa rin sa ilalim ng tambak na lumang basahan at kumot sa lihim na butas. Inilagay niya ang mga lumang kasangkapan at kahon sa ibabaw ng takip ng butas upang hindi mahalata. Si Ana ay tahimik na inakay sina Diyos at Elena at pinilit silang manatili sa isang sulok, nagkukunwaring natutulog. Si Luis, bagamat maliit pa,
ay naramdaman ng matinding kaba sa kanyang paligid at nanatiling tahimik, nakapulupot sa bisig ni Ana. Pinabayaan ng mga tauhan ni Kapitan Reyes ang trailer. Gumamit sila ng mga kutsilyo para tusukin ang mga unan at basahan, binagsak ang mga kahon at binaliktad ang lahat ng kanilang gamit. Si Kapitan Reyes, na may isang nisi sa kanyang labi, ay lumibot sa loob. Ang kanyang mga mata ay matalin. Naghahanap ng anumang senyales. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanap at pagwasak, wala silang nakita. Si Mitchell ay ligtas na nakatago, at ang mga bata ay matagumpay na nagpanggap na wala silang alam. Wala kaming nakita. Kapitan, sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Ngunit ang mga mata ni Kapitan Reyes ay matatalin pa rin. Hindi ako naniniwala sa inyo, Marites. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagbabanta. May mga mata ako sa lahat ng dako. Hindi ka makakatakas sa akin, Marites. Tumawa siya ng ubod, lakas, isang tawanan na nagpabalikwas sa sikmura ni Marites bago tuluyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan, iniwan ang trailer na wasak at magulo. Nang bumalik si Marites, nakita niya ang gulo nilang tirahan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis, tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga anak na ligtas, at si Michael na inilabas ni Carlos mula sa butas, nakahinga siya ng maluwag. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ikinuwento niya kay Michael at sa mga bata ang sinabi ni Kapitan Reyes. Ang takot ay muling bumalik, mas matinding ngayon, ngunit kasama nito ang isang matinding determinasyon. Kailangan na nilang umayos sa lalong madaling panahon. Sa tulong ni Carlos, na dati sanay sa paggamit ng kahoy at paggawa ng mga simpleng bagay, gumawa si Marites ng isang matibay na saklay para kay Michael. Sinigurado nilang matibay ito at komportable para magamit niya sa kanilang paglalakbay. Maingat nilang inipon ng mga pinakamahalagang gamit, ilang lumang kumot, ang natitirang bigas, tuyong isda na binili ni Mang Pedring, at ang mga gamot. Bawat isa sa mga bata, kahit si Luis, ay binigyan ng maliit na balutan upang buhatin. Ang bawat gamit ay maingat na inilagay sa maliliit na sako, pinasigurado na hindi ito gaanong mabigat. Ang maliit na radyo, isang simbolo ng koneksyon sa labas, ay maingat na ibinalot. Sa huling pagtatapos ng araw, nagkita sina Marites at Mang Pedring sa likod ng lumang puno ng mangga. Ang paalam ay tahimik, puno ng lungkot at pag-asa. Ibinigay ni Mang Pedring kay Marites ang isang lumang mapa, iginuhit ng kamay, na nagpapakita ng daan patungo sa bangi ng diwata. Mayroon ding maliit na pakete na naglalama ang kaunting pera, isang huling tulong. Ingat kayo, Marites. Huwag na huwag kang susuko. Ang huling babala at pagpapala ni Mang Pedring, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Nang gabing iyon, sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan at ang mahinang huni ng hangin sa gubat, sinimulan ni na Marites at Michael, kasama ang 5 bata, ang kanilang desperadong paglalakbay. Si Michael, bagamat mahina pa, ay nakasandal sa kanyang saklay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang pamilya de la Cruz, bagamat pagod pat takot, ay buo ang loob. Lumakad sila sa dilim ng Sierra Madre, patungo sa silangan, patungo sa bangin ng Diwata, isang lugar na puno ng misteryo at pangako, isang lugar na marahil ay magbibigay sa kanila ng kaligtasan o ng isang bagong simula. Ang bawat tiyapak ay isang panalangin, isang pag-asa na ang kanilang pagtakas ay magbubunga ng katarungan
at isang mas mabuting kinabukasan. Ang bawat yapak sa nagdidilim na kagubatan ng Sierra Madre ay tila isang malalim na buntong, hininga ng lupa, isang tahimik na panalangin, at isang matinding pag-asa. Sina Marites at Mechal, kasama ang 5 bata, ay nagsimula sa kanilang desperadong paglalakbay sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, na tila nagmamadali bago pa sumiklab ang umaga, at bumalik ang mga matang naghahanap sa kanila. Ang lupain ay matarik, ang mga ugat ng puno ay nakabalatay sa lupa, at ang hangin ay puno ng mga misteryosong tunog ng gubat na tila nagbabanta. Ilang araw at gabi silang naglakbay, lumulusong sa mga matatarik na bundok, bumababa sa malalalim na bangin na tila bibig ng lupa, at dumaraan sa mga sinaunang gubat na ang mga puno ay kasing tanda ng panahon. Ang bawat umaga ay dala ang matinding init na tumutusta sa balat. Ang sikat ng araw ay tila mga palaso na tumatagos sa dahon ng puno. Ang gabi naman ay dala ang ginaw na tumatagos sa buto, na tila niyayapos sila ng malamig na kamay ng kabundukan. Nagkukulong sila sa mga lumang kumot, ang bawat isa ay nakapulupot sa isa't isa, ang kanilang mga hininga, ang tanging pinagmulan ng init. Si Michael, bagamat unting lumalakas, ay mahina pa rin. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa lubusang gumagalin, at ang bawat hakbang ay nagdudulot ng sakit. Ang saklay na ginawa ni Carlos ay kanyang naging kanang kamay, ngunit madalas ay kailangan pa rin ni Marites na alalayan siya. Ang kanyang braso ay nakasuporta sa baywang ng dayuhan. Ang mga bata, lalo na si Luis, ay mabilis na napapagod. Ang maliit na bata ay madalas na natutulog sa likod ni Marites. Ang kanyang maliit na ulo ay nakasandal sa balikat ng ina. Si Elena ay nagrereklamo sa umaw. Si Diyos ay naiinit, at si Ana ay tahimik na sumusunod. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa sa bawat ekspresyon ng kanyang ina. Inay, kailan tayo makakain? Ang tanong ni Diyos sa isang hapon, ang kanyang tinig ay tila maliliit na hikbi. Malapit na anak, malapit na. Ang tanging masagot ni Marites, kahit na alam niyang halos wala na silang pagkain. Ang kanilang mga sako, na dati may laman ng bigas at tuyong isda, ay ngayon ay halos walang laman na. Ang tubig ay kanilang pinakaniniti, at ang bawat patak ay tila ginto. Si Carlos, sa kanyang murang edad na 12, ay lumalabas ang pagiging pinuno. Hawak niya ang lumang mapa ni Mang Pedring. Ang kanyang mga mata ay matatalim na sumusuri sa bawat liko ng daan, sa bawat anyo ng lupa. Siya ang nangunguna, naghahanap ng mga batis at ilog na may malinis na tubig, nagbabantay sa mga palatandaan ng gubat, at uutos sa kanyang mga kapatid na maging tahimik. Dito tayo dadaan, inay. May nakita akong batis sa dulo ng kabilang burol. Ang sabi niya isang umaga, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Nagtuturo rin siya sa kanyang ina ng mga palatandaan sa gubat, mga ugat na maaaring kainin, mga dahon na maaaring gamitin bilang gamot. Ang kanyang pagiging matatag ay nagbibigay ng lakas kay Marites, na tila nakakita siya ng bagong pag-asa sa kanyang panganay na anak. Sa kabila ng matinding hirap, may mga sandali ng pag-asa at koneksyon. Sa gabi, kapag sila'y nagpapahinga sa ilalim ng mga malalaking puno, magkakasama silang nagbabahagi ng kaunting pagkain, isang maliit na piraso ng tuyong isda, o isang dakot ng kaning baboy. Nagkukwento si Marites ng mga lumang kwento ng kanilang lahi, mga kwento tungkol sa mga anito at diwata na nagpoprotekta sa gubat, mga kwento na nagbibigay ng pag-asa sa mga bata. Ang kanyang malambing na tinig ay nagsisilbing oyay sa mga pagod na bata. Si Michael, habang unti-unting lumalakas,
ay nagsimulang magbahagi ng kanyang sariling buhay. Nagkwento siya tungkol sa kanyang pamilya sa Amerika, ang kanyang pangarap na protektahan ng kalikasan, ang dahilan kung bakit niya pinili ang landas na ito. Ang kanyang mga kwento ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa madilim na gubat, nagpapakita sa mga bata ng isang mundong higit pa sa kanilang nakikita. Nagsimula siyang magturo ng simpleng Ingles sa mga bata. Hello, good morning, habang ang mga bata naman ay masayang nagtuturo sa kanya ng Tagalog. Kumusta? Magandang umaga. Mitchell. Sa bawat tawa, sa bawat kwento, ang pamilya ni Marites at ang dayuhan ay lalong nagiging isa, pinagsama ng pag-asa at pagmamalasakit. Ngunit ang kapayapaan ay madalas na sinisira ng tunog ng paghabol. Ang mga mata ni Don Enrico at Kapitan Reyes ay tila nasa lahat ng dako. Isang gabi, habang nagpapahinga sila malapit sa isang batis, narinig nila ang malalakas na tahol ng mga aso. Ang tunog ay umalingaw sa gubat, nagdadala ng matinding takot sa kanilang mga puso. Mga aso ng mga kaaway, bulong ni Michael, ang kanyang mukha ay namutla. Agad na hinila ni Marites ang kanyang mga anak. Niyakap sila ng mahigpit at nagtago sila sa likod ng malalaking bato at siksik na halaman. Nakita nila ang mga anino ng mga tao na dumaraan sa kabilang bahagi ng batis. Kasama ang kanilang mga aso, ang mga sulo ay sumusugod sa dilim. Pilit na kinontrol ni Marites ang kanyang hininga at ang mga bata ay tahimik na nagdasal. Nang makaalis ang mga humahabol, si Carlos, kahit pagod, ay agad na lumabas. Pilit na binubura ang kanilang mga bakas ng paa sa lupa. Ang bawat damo na kanilang nayapakan ay pilit niyang itinataas. Ang bawat bakas ay pilit na inialis. Hindi nila tayo makikita, inay, sabi niya ng may determinasyon. Ang gubat ay naging kanilang guro at kanilang kaaway. Kinailangan nilang matuto kung paano gamitin ang bawat liko ng lupa, ang bawat bato, ang bawat siksik na halaman para magtago. Mayroong isang beses, kinailangan nilang tumawid sa isang ilog na malakas ang agos. Si Michelle, sa kanyang saklay, ay nahirapan. Kinailangan ni Marites na buhatin ang kanyang pinakamaliit na anak. At sa tulong ni Carlos, maingat nilang inalalayan si Michelle sa bawat hakbang. Ang kanyang mga sugat ay halos dumugo muli sa hirap. Minsan, kinailangan nilang iwanan ang ilang mahahalagang gamit, isang lumang kumot, isang bahagi ng kanilang natitirang bigas, upang gumaan ang kanilang paglalakbay. Mahirap, inay, bulong ni Ana habang pinapanood niya ang pag-iwan nila sa mga gamit, ngunit kailangan nating mabuhay. Isang umaga, habang naglalakad sila sa isang makitin na daan, halos mahulog sila sa isang patibong na inihanda ng mga humahabol. Isang malaking lubid na nakasabit sa dalawang puno ay biglang lumitaw sa kanilang harapan. Sa tulong ng matalim na paningin ni Michael na nakakita ng kakaibang paggalaw sa gubat, mabilis silang nakaiwas. Delikado sila. Bulong ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam nilang dadaan ayaw dito. Ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran, isang laban para mabuhay. Matapos ang maraming araw ng paglalakbay na tila walang katapusan, na halos maubos na ang kanilang lakas at pag-asa, sa wakas ay narating nila ang gilid ng bangin ng diwata. Ang hangitin. Ang tanawin ay kahanga-hanga, ngunit kasabay nito ay nagbibigay ng matinding takot. Isang napakalaking bangin, malalim at malawak na tila bibig ng mundo na nakanganga. Ito ay nababalutan ng makapal na hamog na tila ayaw silang papasukin at ang mga matatarik na bato
ay nakatayo ng tuwid na tila isang padel na walang makakadaan. Ito ay tila isang natural na piitan, isang bitag na imposible nilang malampasan. Ang pagod at pag-asa ay nagsimulang maglaw. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay tila nawalan ng saysay. Narating nila ang kanilang patutunguhan, ngunit ngayon ay tila nakulong sila. Sa likod nila, naririnig na ang malakas na tahol ng mga aso at ang malabong usapan ng mga tao. Malapit na sila. Ang kanilang pagkain ay ubos na, at ang tubig ay ilang patak na lamang sa kanilang lalagyan. Ang bawat isa ay tila hinaharap ang kanyang kamatayan. Niyakap ni Marites ang kanyang mga anak ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Carlos, kahit matapang, ay hindi na rin mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Si Michael, nakasandal sa kanyang saklay, ay matanlay na tumingin sa ilalim ng bangin. Ang lahat ay nakatingin sa malalim na hukay na tila walang hanggan. Ang takot ay bumalot sa kanilang mga puso. Inay, ang tawag ni Elena, ang kanyang boses ay naninginig. May mga diwata ba talaga sa bangin na ito? Ang inosenteng tanong ay tila nagpapahiwatig ng kanilang pag-asa na magkaroon ng himala. Sa pinakamatinding sandali ng pagkabigo, nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, si Marites ay hindi sumuko. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang mga anak. Mga matang puno ng takot, ngunit puno rin ng tiwala. Tumingin siya kay Michael. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pasasalamat at paniniwala. Naalala niya ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito para sa kanyang mga anak, para sa isang mas magandang kinabukasan, para sa katarungan para kay Ramon at Michael. Ang init na dumadaloy sa kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang pagiging ina ay nagpakita ng matinding kapangyarihan. Maingat niyang inobserbahan ang gilid ng bangin, ang bawat bato, ang bawat halaman. Sa wakas, sa pagitan ng mga siksik na halaman at malalaking bato, nakakita siya ng isang maliit na daanan, halos hindi makita, sapat lamang para sa isang tao. Ito ay isang mapanganib na daan, ang tanging daan, ngunit ito rin ang kanilang tanging pag-asa. Niyakap ni Marites ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nagnininas sa determinasyon. Sa isang huling tingin sa likuran, sa mga humahabol na papalapit na, pinili niyang ipagpatuloy ang laban, hindi upang tumakas, kundi upang hanapin ang katarungan at kaligtasan. Hindi tayo susuko, bulong niya, hindi lamang para sa kanyang mga anak, kundi para sa kanyang sarili, isang pangako ng isang kinabukasan na nakabatay sa katarungan at pag-asa. Nagsimula silang maglakad sa mapanganib na dahanan, lumulubog sa dilim at makapal na hamog ng bangin ng diwata, iniiwan sa likod ang papalapit na ingay ng paghabol na tila tunog ng mga tambol ng kapalaran.